Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome dito sa News Up to Date. Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung SEC Advisory laban sa MDM Ventures Corporation. Oo, ito po ang pangalawang advisory ng SEC laban sa mass drop. So ito basahin natin. Nakita nga kasi base nga sa mga impormasyon na nakuha ng SEC yung investments sa activities ng mass drop marketing and franchising o PC na pinumumunuan ni Edgar Joseph Tan aka EJJ Tan or EJ Tan ay pinagpapatuloy under the name of MDM Ventures Corporation ni Renato Sismundo Jr., Eduardo Malyari Jr. at Roel Duya bilang mga incorporators, directors at stockholders ng nasabing korporasyon. Ito nga, base nga sa nakuhang impormasyon ng SEC, yung MDM Ventures Corporation ay hinihikayat ang publiko na mag-invest sa kanila online sa with the minimum investment na katulad sa mass drop na 1,000 pesos at nangako sila ng 20% return every month for 3 months at dun sa ikatlong buwan ay matatanggap na nung miyembro yung kanyang kapital. For example nga, yung minimum investment na 1,000 at plus yung 20% profit every month or a total of 160% in 3 months. Ibig sabihin yung capital, which is 100% plus yung 20% per month times 3, so 60%, so 160% in total ang matatanggap niya after 3 months. Base nga sa kanilang investment scheme. Base sa records na SEC, ang MDM Ventures Corporation at Mass Drop Marketing and Franchising o PC ay may parehas na opisina sa Unit 206 BFCT Kilometer 1 Micros Highway, Kalumpang, City of Marikina, 2nd District, NCR. So yan, parehas po ang MDM Ventures Corporation at Mass Drop Marketing and Franchising o PC. Pero base sa post ng Masdrap President EJJ Tan or si EJ Tan sa kanyang Facebook account, ang MDM Ventures Corporation daw ay lumipat ng bago opisina sa may 104 Shaw Boulevard, Pasig City. So, bakit kaya? Dapat ito uulat din nila sa SEC. Dapat yung kanilang articles of incorporation o yung kanilang yung information sa kanilang korporasyon ay dapat palitan din nila doon kasi nagpalit sila ng opisina. Hindi naman pwedeng magpapalit ka lang basta-basta ng opisina nang hindi ito pinapaalam sa SEC. So, illegal na naman yan. Bakit kaya ganun? Para ba pag nagkatakbuhan na sa ibang opisina, may isi-serve yung warrant o yung cease and desist order o yung kung ano mang show cause order na maaaring manggaling sa SEC? Yun ba ang kanilang plano? Ay, yan ang hindi natin alam. Pero mag-iingat na nga tayo. Yan nga, ways to earn daw is purchasing. Ayan, may 3-month duration. So, 20% every month. At, for example, sa 10,000 purchase daw ay after 3 months, ikaw daw ay kikita na 16,000. Total of 16,000. Yan nga, yung mga members nga daw na MDM Ventures Corporation ay kailangan lang mag-invest, maghintay, at kikita na raw sila nang walang kailangan pang gawin. Yan nga, base nga dyan, ito ay, base dyan sa mga scheme na yan, ito ay parang pagbebenta na rin ng security sa publiko ayon sa SRC or Securities Regulation Code. At lahat ng mga ganitong classic investment ay dapat kumuha ng registration or secondary license. At kahit yung mga ahente na naghihikayat ay dapat rin meron din silang lisensya pursuant to Section 8 and 28 of the SRC. Ang problema ay itong MDM Ventures Corporation na registered sa corporation sa SEC as a corporation ay wala naman silang secondary license. At nakasulat yan sa kanilang certificate of registration na this certificate does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from this commission or from SEC.
So, yan nga, wala ngang secondary license para magbenta ng investment ang MDM Ventures sa publiko. Ito po ay ayon sa SEC. Kaya nga yung mga salesman, brokers, dealers, agents na in behalf of MDM Ventures Corporation. So, yung mga nanghihikayat sa inyo, mga upline, kasama na rin yan, ay pwede po silang ma-penalize under Section 28 of SRC kung saan maximum of 5 billions na fine at 21 years of imprisonment pursuant to Section 73 of the SRC. So, yun nga, yung mga upline, yung mga nagre-recruit, pwede silang makasuhan at makulong din. Kasi nga, ito ay base sa naging desisyon ng Supreme Court doon sa kaso ng Securities and Exchange Commission versus Odin Santos, GR number 195542 noong March 19, 2014. So, yung mga nanghihikayat dyan, mga upline, tigilan nyo na dahil pwede kayong kasuhan. So, ito nga, ang publiko po ay hinihikayat na wag mag-invest at tumigil po sa pag-invest sa kahit na anong investment scheme na ino-offer ng mga individual o grupo na nagpapakilala na sila ay taga MDM Ventures Corporation dahil nga itong MDM Ventures Corporation ay wala secondary license at mag-iingat po sa mga tao o individual, mga grupo ng tao na nagsusolicit ng investment para sa MDM Ventures Corporation. So, kung meron po kayong mga impormasyon tungkol sa operasyon ng MDM Ventures Corporation, pwede po kayong tumawag sa Enforcement and Investor Protection Department sa kanilang telephone number 02-8818-6047 o pwede po kayong mag-email sa kanila sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. Ito po ay inilabas noong June 24, 2021. So, ito na nga, yung MDM Ventures Corporation ay illegal po ang kanilang investment scheme. At kahit naman sila, inaamin nila wala sila secondary license at yung sinasabi ng purchasing ay kalokohan po dahil paano po magiging purchasing yon kung kayo po ay kunwari lang naman nabibili dahil hindi naman talaga kayo bumili, kundi ang binigay nyo ay investment sa kanila at sila daw ang magbebenta ng mga produkto. So, wala pong purchasing kasi ang sinasabi nila, pinapabenta nyo lang daw yung produkto na binili nyo sa kanila. Which is, bakit ganon? Binili mo tapos ipapabenta mo sa kanila tapos kikita. Parang ang gulo naman yata nila. Napakagulo ng kanilang scheme. Magpapabenta sa kanila? Anong klaseng scheme yun? Doon pa lang kaduda-duda na. At base nga doon, sa scheme na yun, para kumita ng ganyan, dapat doble. Kasi bumili na kayo sa kanila, tapos ibebenta nila. Siyempre, kailangan kumita din sila doon. Napaka-imposible po. Para bibili ka sa kanila, para ipabenta sa kanila, sila na nga ang nagbebenta Binentahan ka na nga daw, di ba? Tsaka dapat, may VAT yan. Meron bang VAT? Dapat pakita nila dahil milyon-milyon Milyon-milyon na kinikita nila. Laki na. Lumagpas na sila sa threshold. Which is vatable na yan. Mga produkto na yan. Yun ang problema. Nagbabayad ba sila ng tamang buwis? Sa tingin ko, hindi. Tsaka, hindi nila alam ang sinasabi nila dahil ginagamit lang nila yung purchasing kuno na yan para nga sabihin na sila ay purchasing at hindi investment pero hindi nyo po maloloko ang SEC dahil alam naman po nila base nga doon sa inyong investment scheme na yan po ay investment at hindi po purchasing. So yan nga, base nga rin doon sa kanilang naging press con kahapon ayan, may mga pinaliwanag sila pero magulo napakagulo at talaga makikita nyo na talagang nakakatakot na dahil nga delay na raw ang payout kasi kung ibibigay daw nila lahat ng payout babagsak daw ang kumpanya. Kung gano'n malapit na palang bumagsak ang Ponzi scheme nila kaya nga kung yung mga member bawiin nyo na yung payout yung kanyang pera i-refund nyo na dahil yung kumpanya ay
pabagsak na, hindi na stable. Kasi, di ba dapat kumita na sila dyan eh? Di ba? Yung, kasi nakakapagbigay nga sila ng 60% na kita sa bawat mga mag-i-invest sa kanila sa loob ng 3 buwan or 20% per month na interest. Base pa lang dyan, dapat malaki na rin ang kinita nila at yung mga kinita na yon kahit na umalis yung mga lahat ng members, 'di ba? Bawiin lahat ng investment, may matitira pa rin sa kanilang pera. Kasi sa refund naman, hindi naman isasama yung interest. Depende kung natapos na yung 3 months, hindi na refund ang tawag doon, kundi yung pagbawi lang sa dapat kunin. Ang refund kasi kung hindi pa natapos yung nakasaad na kontrata, sabi natin 3 buwan, ang ibibigay mo lang is yung kapital at hindi yung interest. Pero kung natapos na, hindi na matatawag na refund yon. Kasi nga, paano matatawag na refund? Ang nagkulang na lang yung kumpanya. Ang tawag doon yung payout na nga. So, base nga dyan, ang MDM Ventures Corporation o Masdrap ay pabagsak na at nanghihina. Kaya mga kababayan, yung mga nandyan pa rin sa MDM Ventures Corporation or Masdrap, umalis na nga kayo dyan dahil yun na, pabagsak ng kanilang kumpanya. Dahil nga, imbis na talagang sa business o kung saan kikita talaga nila ipinapasok yung pera, sa mga luho. Opo, sa mga luho po nila ipinapasok at syempre, pambayad na rin sa mga artista para nga i-promote at dumami ang mahikayat na mag-invest. Pero base na nga sa nakikita natin, pabagsak na ang MDM Ventures at yung payout nagkakaproblema na dahil nung simula nung sila ay i-raid ng NBI, marami na natakot at hindi na nag-invest sa MDM Ventures at marami na rin ang gusto mag-pull out ng pera. Kaya pag may nag-pull out nga, syempre, paano pa aandar ang Ponzi scheme? Syempre, wala na. O base na nga rin doon sa naging press con nila, makikita nyo na takot silang ipakita yung sinasabi na application nila for secondary license kasi hindi naman totoo, wala naman talaga silang in-apply. Hindi nga nila question yung nag-i-advisory na SEC. Dalawa na yung beses, di ba? Una yung Masdrap Marketing and Franchising o PC. Pangalawa yung laban naman sa MDM Ventures Corporation. Dapat ang maging hakbang mo, lalo na kung ikaw ay talagang legit ka at tingin mo nagkamali ang SEC, dapat ang unang mong gawin ay questionin ang naging advisory. Pero hindi naman nila ginawa yon. At ito nga, hindi pa rin naman sila nagpa-file for para magkaroon ng secondary license, kaya hindi nila maipakita. Ayaw daw nila ipakita kasi meron silang dahilan, pero ang dahilan talaga wala naman silang i-final. Kasi napakadali lang naman yun, di ba? Yun yung ibang dokumento nga, pinapakita nyo pinagyayabang nyo. Pero pagdating doon, hindi nyo may pakita kasi wala. Hindi nyo rin maalam kasi kung paano ang proseso ng file ng secondary license. At ang ginagawa nyo na lang pa-press kuno para yung mga members nyo hindi panghinaan ng loob at hindi i-pull out yung pera. Pero kung ako nga investor, ipu-pull out ko na kasi nga pag ako naniwala pa dyan at taghintay, siguradong iiyak po. At sa mga loyal defender ng Masdrap dyan, hindi po kami naiinggit. Wala po kaming inggit dyan sa scam na yan dahil talaga alam namin scam pa po yan. Pag naghintay pa ho kayo, baka kayo mapapikit dahil ang laki nang nawala sa inyo. At hindi lang pikit, kundi iyak. Katulad ng iba pang mga investment companies tulad ng nung Kechiyuto, ang dami ring napapikit at napaiyak dyan. Ang daming defenders niyan dati. Yung Iambag, marami rin. Align Assets, yan, maraming napapikit at napaiyak dyan ng mga investor. At doon nga sa Masamart, na-list na raw yung XUM pero lista lang pala sa tubig. Wala na tayong magagawa doon. Matitigas kasi ang ulo ng iba, pero iba kasi syempre nabola.
Pero mag-iingat at wag na po kayo mapagpapaniwala dyan dahil saan ba nila kukunin yung napakalaking tubo na pinapangako nila? Tulad niya sa mass drop na yan. Wala naman bumibili ng overpriced nilang produkto na hindi pa FDA registered. Hindi mo nga alam kung ano ang sangkap niyan. Kasi nga, dapat yung mga ganyan, kahit yung sabon, ay dapat ipaparehistro mo yun sa FDA para nga masigurado yung quality. Hindi kasi natin alam kung ano talaga sangkap. Siyempre, kahit kung sila lang, siyempre, sasabihin nila, ganito yung sangkap niyan. Hindi natin masisiguro kung totoong yun nga bang sangkap. Baka wala naman talagang mga mamahaling sangkap yan. Pwedeng yung iba, di ba? Minsan, magaw-gaw lang o kung ano man. Pero hindi naman natin sinasabi na yun yung sabon nila. Ang sinasabi lang natin ay hindi natin masisiguro kung ano ang kalidad ng sabon nila at mga produkto nila. At overpriced pa nga dahil mas maraming produkto na mas mura at mas maganda kaysa sa mga produkto nila. At wala nga bumibili dahil kaya lang naman nag-i-invest sa kanila yung mga tao para sa tubo at walang may interesado sa mga produkto nga nila kasi nga hindi ka naman talaga magtitiwala sino ba ang napaganda ng produkto nila. Parang wala naman. Yun na nga. Ewan ko kung yung mga artistang nag-endorse sa kanila gumagamit ng mga produkto nila. Tingin ko hindi rin. So, doon pa lang. Tapos sa pinagmamalaki nila yung mga kiosk, yung mga kung ano-anong kiosk daw na business nila, mahina ngayon yan. Lalo na ngayon nasa ECQ Metro Manila at iba pang lugar at yung iba pa ay naka-MECQ dahil nga kumakalat ang Delta variant ng COVID. So, doon pa lang nakakaduda-duda na dahil ang dami ngang nagsasara eh. Siguro kung delivery, baka pwede pa, pero yung ganun, napakalabo talaga. So, doon pa lang ewan ko ba. Tapos, marami raw dipo. Maraming dipo ang mass drop. Bakit kaya? Di ba investment lang naman kinukuha talaga nila doon? Wala naman bumibili ng produkto nila. Wala nga may interesado eh. Di ba? Hindi nga nila may isama doon sa investment package nila. Kumbaga, pang-front lang naman talaga yung mga produkto na yun dahil ang negosyo naman talaga nila panghihingi na investment kasi nga sila isang Ponzi scheme. Yun naman talaga dahil alam nila doon kikita sila at pag naabot na nila yung target nilang kita, pwede na silang tumakbo. Doon pa lang, mag-iingat na po tayo mga kababayan dahil too good to be true po ang mga pinapangako ng MDM Ventures Corporation or Mass Drop. So yan, marami na po akong naikwento dyan dahil yan, kung may duda pa rin kayo, bahala ho kayo. Kayo ho may desisyon dyan pero pera nyo ho yan at dapat pinaghirapan nyo ho yung pera na yan at huwag nyo ho basta-basta ipapasok sa mga ganyang mga investment. Yung mga scam. Marami naman pong legal at kung gusto nyo lang ho ng mura, marami ho. Pwede ho kayo, meron ho sa GCash na G-Invest. Pwede ho kayo doon mag-invest as low as 50 pesos. Pag-aralan nyo lang po. Pag-aralan nyo. Kasi syempre yung mga investment talaga na legal ay talaga may risk po yan. May risk. Kaya dapat pag-aralan. Pero mga Ponzi scheme po, ang risk po niyan talagang sure. Sure na babagsak yan sa dulo. Pwede sa umpisa, kikita kayo. Sa umpisa lang. Hindi nyo na po mapag-aaralan yan dahil alam naman po natin ang business model talaga na isang Ponzi scheme. Nababagsak at babagsak po yan sa dulo. Ang hindi lang po natin alam ay kailan ba yung dulo na yun. Dahil ang nakakaalam lang yan ay yung nagpapasimuno nung Ponzi scheme na yon at syempre kung ilan ang nauutol niyang bagong miyembro. So mga kababayan, mag-iingat na po tayo, maniwala po tayo sa SEC dahil sila po talaga ang nagre-regulate dyan. Kesa yung puro depensa tayo na depensa sa mga company na yan at tatakbo na lang isang araw at iiyak na lang tayo at magsisisi sa ating ginawa. Dahil akala natin kikita tayo, yung pala nalugi pa tayo.
kasi sa katigasan ng ulo natin. Gusto kasi ng karamihan na biglang yaman, hindi po totoo ang biglang yaman. At tandaan nyo po, kahit po sa cryptocurrency, hindi rin po bigla ang yaman. At dapat ho, pag-aralan nyo rin kung kailan kayo papasok sa ganun mga klase na investment. Lahat po ng investment ay dapat yung pag-aralan bago po kayo pumasok. At kung makatulad nito, mga Ponzi scheme na to, 'di ba? Pag tinignan mo napakahirap pag-aralan na paano ba talaga kikita, napaka-imposible. Wag na po kayong pumasok sa mga ganyan. Dahil Ponzi scheme nga. Yung mga talaga hindi maintindihan kung paano ba kikita, yung puro pangako lang at wala naman talagang klarong maipakita na talagang kumikita, dahil siyempre isang klarong patunay na kumikita ay yung financial statement na wala pa ako nakikita Ponzi scheme dito sa Pilipinas na nagpapakita ng financial statement. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. God bless po.